Isa sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Unahin natin naman naglalagab live na balita. Mga kandidato ng Team Pinoy pinayuang wag nang pansinin ang mga black propaganda. May balita si Grace Mariano. Grace, Radyo Mo. Pinayuhan nga ni Team Pinoy Campaign Manager Senator Franklin Drilon ng mga pambagong eleksiyonista ng administrasyon na baliwalain ang mga black propaganda laban sa mga ito na nagsisimula ng kumalat kahit hindi pa man o kahit kakaumpisa pa lamang ng campaign period o bago pa noon magsimula. Ito ay matapos umalma sina LP candidate Senadora Loren Legarda, Coco Pimentel at Antonio Trillanes sa mga paninira laban sa kanila na kumakalat sa mga text messages. Sinabi ni Drilon na hindi naman nakakagulat ang mga pamba-blackmail at dapat huwag na lamang itong pansinin ng kanilang mga pambato dahil ito ay parte na talaga ng kampanya at ng halalan. Hindi naman na makapagbigay ng katiyakan si Senator Drilon na walang mangyayaring batuhan ng putik mula sa kanilang panig dahil hindi naman anya nila kontrolado ang 12 LP Senate Preyables. Ayaw naman tukuyin ni Drilon kung sino ang hinihinala niyang nasa likod ng nabanggit ng mga paninira sa mga kandidato ng Team Pinoy. Kasama mo sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, Tatak Arena. Peace Covenant signing isinagawa sa Surigao, mga kasama. May balita po live si Jojo Perol ng RMN Surigao. Jojo, Radyo Mo. Kalalakos lang na isinagawa kanina ang Peace Covenant signing sa Meloneta Kiosk, Surigao City. Ito ay sa pangunguna ng Philippine National Police Surigao City. Kasama na rin dito ang Department of Education, Commission on Elections at ilang relihiyosong sektor. Dumalo kanina ang ilang kandidato bilang mayor, vice mayor at city councilors. Inihayag ni Colonel Joseph Nohara, ang Chief of Police ng Surigao City, na umaasa siya na sa darating na Mayo, ito ay magiging safe and fair election. Kasama rin na dumating sa covenant signing ay ilang mga pare ng Simbahang Katoliko, United Church of Christ of the Philippines at Iglesia Filipina Independiente. Ang ilang kandidato na dumalo ay hiningan rin ng impresyon sa Peace Covenant. Isa na dito si dating Mayor Alfonso Casura na kung saan inihayag nito ang pagdismaya kung bakit ang ilang national agencies na pumirma ay bilang witnesses lamang. Kasama na rin dito ang di umano'y walang pag-aksyon sa COMELEC sa ilang mga issue at reklamo na kanilang ipinaabot gayang mahabang pila nung nakarang eleksyon at di umano'y duda sila sa mga magsilbing Board of Election Inspectors o BEI kung non-partisan ba ang mga ito, lalo na sa island barangays. Ang iba na mga BEI ay di umano'y mga asawa ng mga barangay captains. Kasama sa DXRS Surigao, Jojo Ferrol, Tatak, RMN. Ay, Jojo. MMDA, mga kasama, tuloy sa pag-iikot para bantayan po ang mga nagdidikit ng campaign posters. May balita si Joy Sadra. Joy, Radyo Mo. Patuloy na nag-iikot ang mga tao ng MMDA para hulihin ang mga supporters ng mga kandidatong iligal na nagkakabit ng posters. Muli na mga pinaalalahan na ng MMDA pinaalala ng MMDA ang illegal o na illegal ang pagdidikit ng posters sa mga tulay, eskwelahan, public buildings, terminals, public utility vehicles, mga puno at mga poste ng ilaw. Nagbabala ang MMDA na ipatutuklap nila ang mga posters sa mga supporters na nagdikit nito. Sa unang araw, ngayong araw na ito ay ng election na campaign sa pagkasenador at party list ay may mga nasita na at nasampulan ang MMDA. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Joyce Adra, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Ang LP tiniyak na hindi gagamitin ang pondo ng gobyerno sa pangampanya. May balita si Conde Batak. Conde, Radyo Mo. Pinawingan ng Liberal Party dito sa Kamara ang pangamba na posibleng magamit ang pondo ng gobyerno para sa kampanya ng mga pambato ng partido ni Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Marikina Representative at LP campaign spokesman Miro Kimbo, hindi raw kailanman gagamitin ng Team Pinoy ang Kaba ng Bayan para sa pangangampanya. May sarili anyang budget ang mga kandidato ng Team Pinoy bukod pa sa may mga campaign contributions para sa administration slate. Gayunman ay nilinaw pa ni Kimbo na prerogative ni Pangulong Noynoy Aquino at ng campaign managers ng Team Pinoy kung tatanggapin o hindi ang campaign contributions. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Ang panghuhut-hut
ng mga NPA, huwag patulan ng mga kandidato ayon ho yan sa Armed Forces. May balita si Rhea Mamugay. Rhea, iradyo mo. Huwag padadala at huwag magbibigay sa ginagawang panghuhut-hut ng New People's Army. Ito ang panawagan ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa mga kandidato ngayong nalalapit ng eleksyon. Sa harap na rin ito ng pagpapakalat na umano ng permit to campaign rates ng NPA na bahagi ng kanilang extortion activities ngayong panahon ng kampanya. Ayon kay AFP spokesman Lieutenant Colonel Arnolfo Burgos Jr. na maiging agad ipagbigay alam sa kanila o sa pinakamalapit na PNP authorities sakaling mayroong natatanggap na demand o extortion letters mula sa NPA. Naniniwala si Burgos na hindi masusugpo ang ganitong panguhusot ng mga rebelde kung patuloy din itong pagbibigyan ng mga kandidato para lamang marating ang mga liblib na lugar sa bansa. Kasama mo sa Campo Aguinaldo para sa DZXL 558, Rhea Mamugay, Tatak, RMN. Naglalagablag sa 558. At mga kasama, yung mga tindahan daw ho ng mga piyesa ng sakyan sa Banawe, sorpresang ininspeksyon ng QCPD. May balita sa Sylvester Labay, Rambo, iradyo mo. Nabrabot ang buong Banawe area ng siyang kilala sa bilihan ng mga spare parts o car parts ng sasakyan sa Quezon City matapos ang sorpresang in-inspection ito ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Inangunahan mismo ni QCPD District Director Senior Superintendent Richard Albano ang naturang inspeksyon kung saan nais niyang matiyak na kumpleto ang mga papeles ng mga nagtitinda at matiyak din na hindi karnap o chop-chop ang vehicles ang binibenta dito ng mga spare parts. Apat na tindahan ng car parts ang nasampulan ng QCPD kung saan walang permit ang mga ito. Particular na ang basis of business permit na galing naman sa QC. Marketing denial at fencing law ang pangunahing pagbabag ng mga may-ari ng tindahan kung saan hindi nila maipaliwanag kung saan nila binili ang mga chop-chop na parts ng sasakyan na kanilang ibinebenta. Samantala, aminado naman ang mga may-ari ng tindahan na may paglabag sila at tulad ng inasahan, iba't ibang dahilan ang kanilang isinasagot matapos ang inventory sa mga nakumpiskang car parts ay pansamantalang isasara ang naturang mga tindahan hanggat hindi pa makompleto ang kanilang mga papeles. Kasama mo sa Quezon City para sa DZXL 558. Ako, si Sylvester Labay. Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita. Pahabol pong balita mga kasama. Nako, pinarma agad yung isang holdupper sa Pasay City. Nabundol ho ng pampaserong jeep ang suspect na si Crison Plantilla matapos itong takbuhan. Ang kanyang biktima na si Jackie Ortega na estudyante ng PUP. Una nang nanlaban ang biktima ng hablutin ng suspect ang kanyang cellphone. Pero nang siya ay masugatan, pinabayaan na lang po niya ang holdupper na ito hanggang siya ay takasan o takbuhan. Sa pagmamadali ng suspect ay nasagasaan ito ng jeep pero nagawa pa ring tumayo at tumakbo. Nahabol naman siya ng mga responding traffic enforcer at mabilis ding nahuli. Sa ngayon po'y nakakulong na ang tinamaan ng magaling at tatakdang sampahan ng kaso. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro. Kasado na po mga kasama ang unang tune-up game ng Philippine National Basketball Team natin bilang pagkanta sa FIBA Asia Championship. Nakalaban po ng national team ang Shanghai Sharks. Nakupunan ni dating NBA superstar Yao Ming sa darating na Mayo. Pero hindi naman sigurado kung sasama ng Sharks si dating NBA star Gilbert Arenas sa kanilang lineup para sa nasabing laban kontra Team Philippines. Natatandaan pong kinakansila ang pagdalaw ng Pilipinas o sa Pilipinas ng Chinese Basketball League champion dahil sa issue ng pinag-aagawang panatag show. Doon pa rin ang connection. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. John Ice is in the house. Yes, again, ako ulit kasamang body dahil wala pa rin si Lali. Sorry, ako pa rin ang uupo sa iyong trono. Prinsesa. Yes, anyway, ito na nga yung ating balitang showbiz. Ito, di ba malapit na ang concert ng Half Pinay.
Mexican-American, di ba? na si Jessica Sanchez. So, excited na rin mag-concert sa Pinas ng Season 11 American Idol finalist na si Colton Dixon. Kasi nga siya nga yung special guest ni Jessica para po sa concert nito sa February 14 o Hearts Day. Say ni Dixon sa kanyang Twitter, "Wheels up to Manila, time to party!" Kaninang madaling araw lamang kasi dumating ang AI finalist at ito na ang kanyang pangalawang pagbisita sa bansa. So remember, di ba, last year yon, di ba? At samantala ngayong araw naman ng Grand Fans Day, Dixon, sa isang mall sa Quezon City. Kasama po syempre si Jessica na nauna na pong dumating noong linggo dito sa ating bansa. Yeah. So yan po ang ating balitang showbiz. Ako po si John Ice, Tatak RMN. Thank you, John Ice. Naglalagablab na mga balita. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Eto na siya. Bibi ko. Magandang tanghali mga kasama. Since kakatapos lang ng Chinese New Year, baka pwedeng maglakbay muna tayo sa Taiwan, mga kasama. Ganun ba? Sige, sama kami dyan. Sige. Kasi, mga kasama, napanood nyo na ba yung nominated for Best Picture sa Oscars na Life of Pi? Ikaw, Kuya Buddy? Hindi ko pa napanood pero marami ako nabasa tungkol sa kanya. Yung Life of Pi kasi, director niyan, isang Taiwanese na si Ang Lee. Sikat na sikat yan. Ngayong sikat na si Ang Lee, nagkaroon tuloy ng awareness dito sa Taiwan, sa Taipei Zoo, na every week daw, every week, maglulunsad sila ng parang event or seminar para sa mga bata, para ma-aware sila sa mga animal poop o kaya mga dumi ng mga animal. Anong gagawin nila ron? Yun, ito ang gagawin nila. Ang mga target audience nila ay yung mga batang nasa edad na 6 na taong gulang hanggang 9 na taong gulang. Kasi tiyak na matutuwa daw ang mga bata dahil sa pagkabata pa lang nila, meron na silang awareness na yung mga animal ay hindi lang dapat na katakutan. Ito ay dapat na alagaan. Yun nga lang, ang weird, sa pamamagitan lang ito ng dumi. Tsaka, kung hindi nyo nalalaman, meron kasi sa Taiwan, isang restaurant. Ang tawag dito ay Modern Toilet. Ay, nakita ko na yan. Nakita nyo na yun. Parang pansin ko yung mga Taiwanese mahilig sila sa mga pupo. Kasi dun sa Modern Toilet, ang mga plato nila, ang mga upuan nila, di ba, mga shape ng pupo. Baka hindi sila nanananghalian. Doon sila nanananghalian at maraming natutuwa doon. Sige, huwag kayo masyadong sensitive mga kasama. Pasintabi po pala sa mga kumakain. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinwon, Chongsen, Washer, Phoebe, Tatak, RMN. Thank you, Miss Phoebe. Naglalagab na mga balita. Ituloy nyo lang po makasama ang inyong pananghaliang lubos. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Siyempre, ang dire-diretso home ang naglalagablab na balitang Tatak RMN. Napakinggan sa DZXL 558. Ngayong tanghali ng Martes, Feb 12, 2013. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Kala po ni kasamang Weng de la Peña. Si Buddy Oberas. Kung lahat dito ay Tatak. Tatak RMN. Sumayin nyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! DZXL, umaalingaw-ngaw na mga Bromdi! Mga mangga